Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. limang taon na ang nakalilipas, ngunit tila kahapon lang nung marinig ni Annabel ang mga yabag ng kanyang ama na palayo sa kanya sa madilim na kagubatan. Dahil sa matinding kahirapan at desperasyon, iniwan siya nito, isang batang walang muwang sa gitna ng kawalan. Ang takot na iyon ang naging pundasyon ng kanyang pagkatao. Ngunit ang tadhana ay may kakaibang laro. Nakatayo siya ngayon sa harap ng isang lalaking tila kontrolado ang buong mundo, si Alexander Valderrama. $5 billion, Annabel? Malamig na wika ni Alexander habang hinihit-hit ang kanyang mamahaling sigarilyo. Magpanggap kang isang masamang asawa sa loob ng 5 taon. Wasakin mo ang reputasyon ko sa harap ng pamilya ko at pagkatapos nun, malaya ka na? Tumingin si Annabel sa mga mata ng lalaki. Alam niyang sa desisyong ito, isusuko niya ang kanyang dignidad. Ngunit para sa isang taong lumaki sa dusa, ang dignidad ay isang luho na hindi niya kayang bayaran. Bakit ako? Tanong niya. Dahil wala kang kahit ano. At ang taong walang mawawala ang pinakamabisang sandata? Sagot ng milyonaryo. Sa pagitan ng buhay at ng dangal, pinili ni Annabel ang mabuhay. Tinanggap niya ang ballpen at nilagdaan ang kontratang magpapabago sa kanyang mundo. Ang pagpasok ni Annabel sa mansyon ng mga Valderrama ay tila isang bagyo. Alinsunod sa kontrata, kailangan niyang maging bad wife. Naging bastos siya sa mga piging, maluho sa pera at matigas ang loob. Ngunit sa likod ng mga pader ng mansyon may isang taong laging nakamasid sa kanya ng may pag-aalala. Si Gabriel, ang head of security at ang tinuturing na knight ni Alexander. Isang gabi habang umiiyak si Annabel sa hardin dahil sa bigat ng kanyang papel na ginagampanan, lumapit si Gabriel at pinayungan siya. Hindi mo kailangan magpanggap kapag tayo lang ang magkasama, ma'am? Malambot na sabi ni Gabriel. Doon nagsimula ang gulo sa puso ni Annabel. Si Alexander ang hari na nagpapatibok ng kanyang puso sa takot at pagnanasa. Ngunit si Gabriel ang kabalyerong nagbibigay sa kanya ng kapayapaan at tunay na pag-aaruga. Ang unang gabi ni Annabel sa Valderrama Mansion ay parang isang masamang panaginip. Sa ilalim ng utos ni Alexander, kailangan niyang maging sentro ng iskandalo. Sa isang marangyang dinner party, sadyang itinapon ni Annabel ang wine sa mamahaling gown ng ina ni Alexander. Wala kang modo, sigaw ng ginang. Ngumisi lang si Annabel kahit sa loob niya nanginginig siya sa takot. Pero naman ang anak niyong pambili niyan, diba? E di bumili kayo ng bago? Pagkatapos ng eksenang yon, tumakas si Annabel sa garden upang huminga. Doon niya nakita si Gabriel, ang head of security. Hindi tulad ng ibang tauhan na may halong pandidiri ang tingin sa kanya, si Gabriel may mga matang puno ng pangunawa. Mainit ang gabi, ma'am. Ito ang tubig? Malumanay na sabi ni Gabriel. Di mo ba ako sasabihan ng masama? Tanong ni Annabel. Trabaho kung protektahan ka, hindi ang husgahan ng iyong pagkatao. Sagot ng lalaki at sa sandaling yon, naramdaman ni Annabel na sa gitna ng mundong puno ng plastic, may isang taong totoo. Si Alexander ay isang king na walang awa. Para sa kanya, si Annabel ay isang piraso lamang sa kanyang chessboard. Isang gabi, pinatawag niya si Annabel sa kanyang opisina. Galingan mo pa, Annabel? Utos ni Alexander habang hinihipa ng usok ng kanyang cigar. Gusto kong maniwala lahat na ikaw ang pinakamalas na nangyari sa buhay ko. Kapag nagtagumpay tayo, dodoblehin kong bayad sa'yo. Bakit mo ba ginagawa to sa pamilya mo? Tanong ni Annabel. Hinawakan ni Alexander ang panga ni Annabel, sapat na para mapabilis ang tibok ng puso ng dalaga. Dahil ang pamilyang to ang sumira sa buhay ko noon. At ikaw ang gagamitin ko para sirain sila ngayon? Napagtanto ni Annabel na si Alexander ay isang sugatang leon. Habang lalong nagiging malupit ang lalaki, lalong nahuhulog ang loob ni Annabel dito. Isang uri ng pag-ibig na mapanganib at nakakalunod. Habang abala sa pagpapanggap bilang bad wife, nagsimulang makakita si Annabel ng mga pamilyar na bagay sa loob ng mansyon. Isang lumang litrato sa library ang kumuha ng kanyang atensyon. Isang babaeng may suot na kwintas na saktong tulad ng iniwan ng kanyang ina bago siya iniwan sa gubat. Bakit nasa pamilya Valderrama ang litratong ito? Bulong niya sa sarili.
Sinimulan niyang mag-imbestiga sa tulong ni Gabriel. Sa bawat hakbang nila, mas nagiging malapit sila sa isa't isa. Isang gabi habang naghahalongkat ng mga dokumento, muntik na silang bahuli ni Alexander. Agad siyang tinago ni Gabriel sa likod ng isang kortina. Ang kanilang mga tawanan ay magkadikit at ang hininga ng bawat isa ay nararamdaman nila. Dito naghari ang kalituhan kay Annabel. Ang kanyang puso nagwawala sa presensya ng king na si Alexander, ngunit ang kanyang kaluluwa ay humahanap ng kalinga sa kanyang knight na si Gabriel. Habang lumalalim ang gabi, hindi mapakali si Annabel. Gamit ang susi na palihim niyang nakuha mula sa office ni Alexander, binuksan niya ang isang nakatagong pinto sa likod ng malaking bookshelf sa silid aklatan. Sa loob, bumungad sa kanya ang mga alikabok at mga lumang papel. Doon niya natagpuan isang serya ng mga sulat na may petsang 25 taon na ang nakalilipas. Ang bawat sulat naka-address sa isang Sofia, ang pangalan ng kanyang ina. Hindi to maaari, bulong ni Annabel. Ang mga sulat ay galing sa yumaong ama ni Alexander. Nakasaad doon ang isang kasunduan. Ang pagpapatapon sa pamilya ni Annabel kapalit ng kaligtasan ng buhay ng kanyang ama. Ang pamilya Valderrama ang dahilan kung bakit siya naging ulila sa gubat. Ang bawat mga sentimo ng 5 bilyong dolyar na inaalok sa kanya ay tila may bahid ng dugo at pait ng kanyang nakaraan. Kinabukasan napansin ni Alexander ang pagiging matamlay ni Annabel. Nakita rin niya ang pagiging malapit nito kay Gabriel habang nag-iensayo ang bodyguard sa bakuran. Isang matinding selos ang gumapang sa dibdib ng bilyonaryo. Isang emosyong hindi niya inaasahang mararamdaman para sa isang sandata. Gabriel, bumalik ka sa post mo, mariing utos ni Alexander. Hinarap niya si Annabel at hinawakan to na mahigpit sa braso. Nakalimutan mo na ba ang kontrata? Hindi ka narito para makipaglandian sa tauhan ko. Bakit, Alexander? Natakot ka ba na may ibang magmamahal sa akin ng totoo? Hamon ni Annabel, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa galit at sakit. Walang totoo sa mundong to, Annabel. Maging ang nararamdaman mo. Sagot ni Alexander, ngunit sa isang saglit, nakita ni Annabel ang paglambot ng kanyang mga mata bago to muling tumigas. Ang tensyon sa pagitan ng hari at ng knight ay naging mas malinaw. Si Alexander ay nagmahal ng may pag-aari habang si Gabriel nagmamahal ng may paggalang. Sa tulong ng impormasyong nakuha ni Gabriel mula sa labas, nalaman nilang hindi namatay ang ama ni Annabel sa gutom o sakit. Sa halip, ito ay dinala sa isang malayong probinsya at binigyan ng bagong pagkakakilanlan upang di na muling magkagulo sa mga Valderrama. Ngunit ang mas nakakagimbal na balita ay ito. Si Sofia, ang ina ni Annabel, ay hindi lamang isang ordinaryong babae. Siya ang nawawalang tagapagmana ng isang malaking imperyo sa Europa na kompetisyon ng mga Valderrama. Annabel, ikaw ay hindi lang isang biktima, sabi ni Gabriel habang pinapakita ang isang lumang dyaryo. Ikaw ang susi para mapabagsak ang mga taong umapi sa'yo, pero kailangan natin mag-ingat. Kapag nalaman ni Alexander na alam mo ng totoo, baka hindi ka na niya pakawalan. Sa puntong to, napagtanto ni Annabel na ang 5 taong kontrata ay hindi lamang isang trabaho. Ito ay isang hawla. At ang tanong ay kung sino sa dalawang lalaki ang tunay na magbubukas ng pinto para sa kanya. Ang lalaking magnanakaw ng kanyang nakaraan o ang lalaking handang itayang kinabukasan para sa kanya. Ang mansyon ng mga Valderrama binalot ng katahimikan matapos ang mainit na pagtatalo ni Alexander at Annabel. Ngunit sa likod ng mga saradong pinto, isang lihim na pagtitipon ang nagaganap. Nalaman ni Annabel na ang board of directors ng Valderrama Empire ay nagpaplanong patalsikin si Alexander dahil sa iskandalosong pag-uugali ng kanyang asawa. Ang mismong papel na pinagawa sa kanya ni Alexander. Isang gabi, natagpuan ni Annabel si Alexander sa balkonahe, mag-isang umiinom at nakatingin sa malayo. Sa unang pagkakataon, hindi ang mapagmataas na king ang nakita niya. Kung hindi, isang lalaking pagod na sa pakikipaglaban. Bakit mo ito ginagawa sa sarili mo? Tanong ni Annabel. Ang kanyang boses ay puno ng di inaasahang pag-aalala. Sinisira mong sarili mong imperyo gamit ako. Lumingon si Alexander. Ang kanyang mga mata ay mapupula. Dahil ang imperyong ito ay itinayo sa kasinungalingan, Annabel. Ang yamang tinatapasan mo ngayon ninakaw mula sa pamilya mo 25 taon nang nakalilipas.
Akala ko kapag sinira ko to magiging quits na tayo, pero hindi ko inakala na ang sandatang gagamitin ko ay ang tanging taong magpapatibok muli ng puso ko. Sa gitna ng liwanag ng buwan, hinalikan ni Alexander si Annabel, isang halik na puno ng pagsisisi at pag-ibig. Ngunit sa kabilang panig ng pinto, nakatayo si Gabriel. Ang sakit sa mga mata ng Knight ay hindi maikakaila. Alam ni Gabriel na kahit anong proteksyon ang ibigay niya, ang puso ni Annabel unti-unti nang kinukuha ng taong naging sanhi ng kanyang paghihirap. Hindi matanggap ni Gabriel ang nakita. Para sa kanya, si Alexander ay hindi karapat-dapat sa pag-ibig ni Annabel. Kinaumagahan, hiniling ni Gabriel na makausap si Annabel ng pribado sa hardin. Annabel, kailangan mo nang umalis dito. Mabilis na sabi ni Gabriel. May impormasyon akong nakuha. Ang mga kamag-anak ni Alexander balak ang iligpit sa sandaling mapirmahan ng merger ng kumpanya. Hindi ka nila hahayaang mabuhay bitbit ang $5 bilyong at ang sekreto ng pamilya? Ngunit si Alexander ay bahagi ng sistemang to, Annabel. Sigaw ni Gabriel, ang kanyang pagtitimpi tuluyan nang nawala. Ilang taon kitang binantayan sa malayo. Ako ang laging nasa likod mo nung nagugutom ka sa lansangan. Bago ka pa man mahanap ng mga Valderrama, ako ang knight mo, Annabel. Handa akong iwan lahat, ang posisyon ko, ang buhay ko, makasama ka lang. Naguguluhan si Annabel. Si Alexander ang apoy na nagbibigay sa kanya ng init ngunit nakakapaso. Samantalang si Gabriel ang tubig na nagliligtas sa kanya ngunit di niya kayang mahalin na higit pa sa isang kaibigan. Ang pagpili sa pagitan ng mahal ko at nagmamahal sa akin ay naging isang madilim na bangungot. Sa sandaling yon, isang itim na sasakyan ang biglang pumasok sa gate, pilit na kinukuha si Annabel. Bago pa makakilo si Gabriel, isang bala ang tumama sa kanyang balikat. Nagising si Annabel sa isang silid na hindi pamilyar sa kanya, ngunit hindi ito isang selda. Ito ay isang marangyang silid na puno ng mga antigo at mamahaling kagamitan. Isang matandang lalaki ng may otoridad ang pumasok, si Don Alfonso de Vera, ang karibal ng mga Valderrama sa Europa. Sino kayo? Nasaan ako? Tanong ni Annabel, handang lumaban. Huminahon ka, apo, malambot na sabi ng matanda. Matagal ka na naming hinahanap. Ang iyong ina, si Sofia, ay ang aking kaisa-isang anak. Nung itinapon ka ng iyong ama dahil sa takot sa mga Valderrama, akala namin pumanaw ka rin kasabay ng iyong ina. Pinakita ng matanda ang isang medalyon, ang kapares ng kwintas na iniwan sa kanya sa gubat. Dito nalaman ni Annabel ang buong katotohanan. Hindi siya isang hamak na babae lamang. Siya ang tagapagmana ng De Vera Empire. Ang $5 bilyong ni Alexander ay barya lamang kumpara sa kapangyarihang hawak na niya ngayon. Ngunit ang balitang to'y may kalakip na panganib. Ang pamilya Valderrama ay nagdeklara ng gera laban sa mga De Vera at si Alexander, siya ang naatasan ng kanyang pamilya na tapusin ang laban. Ngayon, si Annabel hindi na lamang isang bad wife, siya na ang pinakamalaking kaaway ng lalaking mahal niya. Habang si Gabriel sugatan at bihag ng mga Valderrama bilang pain para sa kanya. Ang bawat sulok ng mansyon ng mga De Vera ay simbolo ng kapangyarihan na matagal pinagkait kay Annabel. Suot na isang itim na gown na tila baluti, tinitigan niya ang kanyang sarili sa salamin. Hindi na siya ang batang iniwan sa gubat, siya na ang lost queen na nagbalik para bawiin ang lahat. Annabel, tawag ni Don Alfonso habang papasok sa silid. Nakahanda ng ating mga tauhan. Ngayong gabi babagsak ang mga Valderrama. Sisiguraduhin nating walang matitira sa kanilang yaman at dangal. Ngunit may hapdi sa puso ni Annabel. Lolo, paano si Alexander? Paano si Gabriel sa kamay nila? Sa gera, kailangan may isakripisyo. Malamig na sagot ng matanda. Si Alexander ay isang Valderrama. Ang dugo niya kasing dumi ng kanyang ninuno. At ang iyong bodyguard, isang maliit na kawal na handang mamatay para sa iyo. Huwag mong hahayaang lamunin ng emosyon ng iyong tungkulin. Mag-isa sa silid, binuksan ni Annabel ang isang lihim na compartment sa kanyang bag. Naroon ang lumang kontrata ng bad wife. Binasa niya ang huling linya. In exchange for your soul, I will give you the world. Napagtanto niya na si Alexander, sa kabila ng kalupitan nito ay biktima rin ng sarili niyang pamilya. Ngunit si Gabriel, ang lalaking walang ibang ginawa kundi protektahan siya, ang tunay na nagdurusa ngayon. Dito nagpasya si Annabel. Hindi siya susunod sa plano ng kanyang lolo at hindi rin siya susuko kay Alexander.
Gagamitin niya ang kanyang bagong kapangyarihan para tapusin ang laro sa sarili niyang mga kaaway. Hindi akong magiging dahilan sa pagbagsak ninyo, bulong niya sa hangin. Ako ang magiging katapusan ninyo. Ang ulan ay tila nakikiramay sa tensyon na bumabalot sa Valderrama Estate. Ang mga ilaw ay patay at tanging ang mga kidlat na lamang ang nagbibigay ng liwanag sa madilim na pasilyo. Sa loob ng basement ay dugoang nakagapos si Gabriel. Sa harap niya ay nakatayo si Alexander, hawak ang isang barel ngunit ang kanyang kamay nanginginig. Bakit hindi mo pa ako ituloy, sir? Sa paungot niya ni Gabriel kahit nahihirapan siyang magsalita. Natatakot ka ba na kapag pinatay mo ko, tuluyan ka ng kamumuhian ni Annabel? Tumahimik ka, sigaw ni Alexander. Pinagkatiwalaan kita. Akala ko po protektahan mo siya para sa akin pero kinuha mo ang loob niya. Hindi ko kinuha ang loob niya, Alexander. Binigay niya yun sa akin dahil ikaw ang bumasag nito, sagot ni Gabriel. Biglang bumuka sa malaking pinto ng basement. Pumasok si Annabel hindi bilang isang bihag kundi bilang isang pinuno. Sa likod niya ay ang mga elite strikers ng mga De Vera, ang mga baril ng dalawang panig na katutok sa isa't isa. Annabel, sambet ni Alexander. Ang galit sa kanyang mukha ay napalitan ng relief at sakit. Bumalik ka. Bumalik ako para sa dalawang bagay, Alexander, sabi ni Annabel habang naglalakad sa gitna ng mga baril. Walang takot sa kanyang mga mata. Una, para palayain si Gabriel at ikalawa, para sabihin sa iyong tapos na ang kontrata. Annabel, huwag kang lalapit, sigaw ni Gabriel. Tinaas ni Alexander ang kanyang baril, hindi kay Annabel, kung hindi sa sarili niyang ama na biglang lumitaw sa balcony ng basement kasama ng iba pang armadong tauhan. Papa, itigil na natin to. Siya ang mahal ko. Ngunit ang ama ni Alexander walang awa. Isang De Verang babaeng yan. Kung di mo siya kayang patayin, akong gagawa noon. Isang putok ang umalingaw-ngaw. Sa bilis ng pangyayari, nakawala si Gabriel sa kanyang gapos at humarang sa harap ni Annabel. Ang katahimikan ay nabasag ng sigaw ni Annabel habang bumabagsak ang kanyang knight sa malamig na semento. Ang dugo ni Gabriel humalo sa ulan at sa sandaling yon ang huling hibla ng pagkatao ni Annabel ay tila naputol. Ang basement ay naging saksi sa pinakamadilim na sandali ng buhay ni Annabel. Habang nakalahod siya sa malamig na semento, karga ang dugong katawan ni Gabriel, tila huminto ang mundo. Ang ulan sa labas naging malakas na hagulhol ng langit. Gabriel, wag mong ipikit ang mga mata mo. Parating na ang tulong. Pagsusumamo ni Annabel. Ang kanyang mga kamay na dating naghahanap ng ginto at paghihiganti, puno na ngayon ng dugo ng tanging tao na nagmamahal sa kanya ng walang hinihinging kapalit. Ngumiti si Gabriel. Isang ngiting pilit na pinupuno ng kapayapaan. Annabel, sa wakas, malaya ka na. Hindi na ako kailangan pang magbantay sa dilim dahil ikaw na ang aking liwanag. Sa isang huling hininga, bumitaw ang knight. Ang sakripisyo ay hindi para sa pera. Kailangan pa na magbantay sa dilim, kundi para sa kaligtasan ng babaeng itinuring niyang mundo. Sa kabilang dako, si Alexander ay nakatayo, tuliro, at ang baril na hawak niya ay nahulog. Nakita niya ang kanyang ama na dinakip ang mga tauhan ni Don Alfonso. Ang imperyong Valderrama ay itinayo sa pagnanakaw at panlilinlang gumuho ng isang gabi. Annabel, bulong ni Alexander. Lalapit sana siya, ngunit hinarang siya ng mga tauhan ng De Vera. Patawarin mo ko. Tumingin si Annabel kay Alexander. Walang galit, tanging matinding pagod at lungkot. Alexander, ang pag-ibig natin ay nagsimula sa isang kontrata ng kasinungalingan. Hindi tayo po pwedeng bumuo ng katotohanan sa ibabaw ng mga bangkay ng mga taong nagmahal sa atin. Isang taon ang lumipas. Hindi kinuha ni Annabel ang isang 5 bilyong dolyar. Sa halip, binigay niya ito sa isang foundation para sa mga batang inabandona sa kagubatan at lansangan upang wala ng Annabel na lumaking puno ng pait. Sa isang tahimik na dalampasigan sa malayo, isang simpleng bahay ang nakatayo. Doon nakatira si Annabel kasama ang kanyang lolo, Alfonso. Isang hapon, habang naglalakad siya sa buhanginan, isang pamilyar na bulto ng lalaki ang nakatayo sa malayo. Si Alexander, hindi na siya ang king na nakasuot ng mamahaling suit. Simple na ang kanyang kasuotan at ang kanyang mga mata ay wala ng bahid ng kayabangan.
Matapos ang isang taon na pagkukulang sa kanyang ama at pag-aayos na sa lahat ng atraso ng kanyang pamilya, hinanap niya si Annabel. Hindi ko dala ang bilyon-bilyon ko, Annabel, panimula ni Alexander. Dala ko lamang ang sarili ko. At pangakong magsisilbi ako para sa'yo, hindi bilang asawa sa kontrata, kundi bilang isang taong handang itama ang lahat. Hindi sumagot si Annabel, ngunit hindi rin siya lumayo. Tumingin siya sa langit kung saan tila nararamdaman niya ang pagbabantay ni Gabriel mula sa kaitaasan. Alam niyang ang night niya ay masaya na ngayon dahil sa wakas ang kanyang reyna nahanap ng tunay na tahanan, hindi sa pera, hindi sa titulo, kundi sa kapayapaang matagal nang ninanais. Hinawakan ni Alexander ang kamay ni Annabel. Sa pagkakataong to, walang kontrata, walang pirmahan, tanging dalawang pusong pagod na sa gera at handa nang magsimula ng bagong kabanata. Tara na, pag-aaya ni Annabel. Ngumiti si Alexander. Saan tayo pupunta? Sa bukas na wala ng anino ng kahapon. At sa ilalim ng paglubog ng araw, ang dating bad wife at ang billionaire heir ay naglakad palayo sa madilim nilang nakaraan. Bit-bit ang pag-asa na ang tunay na pag-ibig hindi binibili kundi pinaghihirapan at pinahahalagahan.